Alright, magandang araw sa inyo mga brothers. Ito, meron akong bibigay sa inyong tip. Sa lahat po ng may Kawasaki Barako 175 na ganito ang tensioner na aalagaan nyo po ito mga brothers. Kasi ito, napakaganda pong tensioner nito pag may diferensya po ito, ang isa lang po nagiging sira dyan. Ayan, isa lang. Ayan, dapat malaman nyo ito kasi nangyari, nagpapalit ka agad sila ng ganito. Ngayon, turo ko sa inyo ang gagawin nyo para hindi kayo magpalit ng ganito Maliban na lang pag yung timing chain nyo ay maluwag na, palitan nyo na po yun. Pero ito, huwag nyo papalitan Pero bago natin simulan ito mga brothers, bago ko share sa inyo, kung napasal ka lang sa akin channel, huwag nyo sanang kalimutan na mag-subscribe, pakipindot po notification button, piliin nyo po yung all para updated po kayo sa mga video nga i-upload, okay? Okay mga brothers, ito ganito. Ito kasing tensioner ng Barako. Itong gantong modelo mga brothers, phase out na itong ganito Ang lumalabas ngayon yung pang badya. Mahaba po yun. Ngayon, ang maganda po ito mga brothers, huwag niyo pong itatapon ito kasi ito heavy duty po ito mga brothers. Isa sa pinanggagalingan ng ingay nito, yung bearing sa loob. Yung bearing, may bearing po sa loob yan mga brothers. Ngayon, ang trabaho kasi nito, para itong ating timing chain, ayan, wag po siyang gumalaw o magkaroon ng lagiti kasi ito pagka maluwag ito, nagkaroon po siya ng ingay. Ito po pumipigil dito sa timing chain. Ngayon, pag maluwag na po ito mga brothers, yung timing chain nyo, palitan nyo na po ito Ngayon ito, isa rin sa pinagagalingan ng ingay ito, itong tensioner. Pero huwag nyo mapapalat ito kasi ito mahal po ngayon ito mga brothers. Madalang na lang po mabibiling ganito. Nasa kulang 2,000 po ito ngayon. Para may lumalabas, pampadya nga. Ngayon, ang gagawin nyo lang mga brothers, papalitan nyo lang yung bearing sa loob. Ito, pakita ko sa inyo Ayan Ito kasi katagalan, yung mga bulitas nyan, lumuluwag po yan mga brothers. Lumuluwag, nawawala yung housing nya. Ayan, pagka ito medyo okay pa ito ng konti. Pero may mga iba talagang sobrang luwag na. Ito mga brothers, sobrang luwag na to. Ngayon ang gagawin nyo rito, papalitan nyo po ito. Ito lang gagawin nyo buo nyo lang ganito. Tapos ito, ganun nyo lang kunin nyo lang yung o-ring, ligay nyo rito. Tapos ito papalitan nyo mga brothers. Ayan, yan, papalitan nyo po ito. May nabibili nito mga brothers. Ito retainer, tensioner. Ayan, ito papalitan nyo mga brothers. Ito pang matagalan talaga itong tensioner to. Napakatibay nito. At mas maganda pa maglaro itong ating tensioner na ganitong klase. Ang pagpapalit naman ito, gagawin yung unatin nyo lang ng konti. Tapos ibalik nyo ganon. Tapos pasok nyo itong retainer tensioner, pasok nyo ganon. Pero bago nyo ipasok mga brothers, pag nakita nyo po itong maluwag na po itong bulitas nyo, kasi isa sa pinanggagalingan ito ng ingay palitan nyo na ito pasok na ng ganon. Tapos ayan, okay, ganyan lang. Tapos paglalagay naman, hindi nyo lang ganon, pasok nyo lang ng ganon. Ay, sorry. Okay, pwede cut. Pasok nyo lang ng ganon. Ito, itapat nyo dito sa may 6mm na bolt. Ayan, tapos hidiin nyo lang to. Gamit lang kayo ng gis. Ito, pitan na ng ganon. Okay, salpak nyo ng ganon kailangan wag siyang lumabas Ayan ang tip ko sa inyo mga brothers. Okay, ganito lang gagawin natin mga brothers
Pag-iwalay nyo lang po, lilinisin nyo mabuti. Ngayon, ang gagawin natin, itong dalawang retainer, ito yung bago nasa kaliwa, ito nasa kanan, ito yung luma. Ayan, maalog na yung bulitas niya. Ngayon, yung pin niya, ipapasok nyo yung spring, tapos ipapasok natin yung retainer na bearing, tapos may lock po yan. Ayan, yung o-ring niya. Sasalpakan natin yung o-ring, yan. Okay, tsaka release. Okay, ganyan lang yan mga brothers. Smooth yung kanyang yan po, retainer ng tensioner. Yan mga brothers, bago yan mga brothers. Papalitan natin yan. Yan po papalitan nyo. Ngayon, ilalagay natin sa housing mga brothers. Ngayon, i-compress natin yung spring. Itatapat nyo lang po yung pinaka-bolt nya na 6x10. At saka nyo ipupus. Ayan, kailangan po nakadiin. At saka nyo po iikpitan yung 6x10 na bolt. Ayan. Okay. Okay. Ayan, ganyan lang mga brothers. O, lagyan nyo ngayon ng grasa. Yung pinaka o-ring nya mga brothers. At saka natin sasalpak. Kailangan pagka sinalpak nyan mga brothers, naka-TDC yung inyong yung inyong motor. Tapos ilagay natin yung tornilyo na 6x20, dalawa yan. Higpitan nyo lang mga brothers, yung dalawang bolt na 6x20. Ngayon, higpitan nyo. Pagkatapos nyo pong higpitan mga brothers, yung dalawang yan, gamit lang kayo ng socket na 6mm. Yan mga brothers. Ganyan lang gagawin nyo mga brothers. Yung spring lang, yung lang papalitan nyo, yung bearing o yung retainer. Tapos i-release nyo po yung 6mm sa ibabaw. Gamit lang kayo ng open. Kailangan po gumana yung kanyang tensioner. Kaya i-release nyo maluwag yung tension, yung timing chain nyo. Maluwag siya pag hindi naka-release yung tensioner. Kaya dapat i-release nyo po. Ayun ganyan lang. Tsaka nyo hahapitan. Okay? Alright.